You really should distinguish, shouldn't you? Di ko naniwala sa ganung statement ni Okay. Nato dito eh. Oo. Kasi sabi ko na, kasi ang isip kasi nila na lahat na nangyari, itong patayan, product ito, resulta ito sa palisiya ng militar. Well, pag in the contrary, mas klaro pa ang palisiya ng NPA Which is? ng komunista, which is practically killing. Kasi ang palisiya ng NPA, if you're an enemy, kill them. According to Mao Zedong, kill your enemy in order to preserve yourself. Pwede pa ako nga eh, I was already sentenced in absentia to die. It is published in the local daily na mayroon na sentensya ko eh, na wala man lang basihan just because I left the movement. Then ngayon sinasabi nila na now lumabas ako at saka I'm criticizing, I'm exposing the ins and outs of the movement. Ngayon, papatayin na nila ako. Okay, so ang point ko ngayon dito is, hindi ko naman sinasabi na, oy, itong bayan muna, part ito ng organisasyon ng CPP-NPA, patayin ninyo. Hindi naman ganun eh. Ang point ko namin dito, explain namin sa mga tao, itong bayan muna, part ito ng Central Committee under the National Democratic Front, legal yan. So ang point namin, i-educate yung tao para malaman ng mga tao na itong legal front na komunista. In return, tutulong yan sa right arm. Kung mawala na ito, mawala din ang right arm. You're saying that kung sumurrender yung armed component, okay lang yung legal? Mas maganda pa nga kung if they will denounce violence, kung sabihin nila wala kami connection sa NPA, titignan mo, bakit mas marami namatay sa grupo ng mga Maoist i-compare mo doon sa tatlong other factions? Like the Marxist-Leninist group ng San Lakas at saka pati doon ng mga gawa. Bakit wala na masyadong nakikitang patayan doon? Sa case ng mga bayan, bakit wala masyadong patayan doon? Because para sa akin, okay lang. Magkomunista kayo, lalaban kayo sa gobyerno, huwag kayong gagamit ng dahas.